Sinagot lang ni Douglas ng malamig na ngisi ang sinabi ng bata. Marahil ay nag-aalala siya na magsusumbong si Gabriel sa matandang ginang, kaya hindi na siya lumapit pa o gumawa ng anumang hindi makatuwiran. Nang makita ni Shara kung paano siya ipagtanggol ni Gabriel, lumambot ang kanyang puso. Hinila niyang bata palapit at niyakap ito sa katuluyang binaliwalang presensya ni Douglas. Nakakain ka na ba ng almusal? Hindi pa, hinihintay kita para sabay tayong kumain. Lumingon ng bata sa kanya't matamis na ngumiti bago bumulong sa kanyang tenga. Shara, magpa-room service na lang tayo at kumain dito sa kwarto, okay? Huwag na sa dining. Natigilan si Shara, ngunit kaganyang naunawaan ang dahilan nito. Ang mga salitang binitawan niya sa mid-year party kahapon ay direktang pumigil kay Douglas na makuhang mataas na posisyong inaasam nito at tuluyang niyang binangga si Elizabeth. Malamang ay gustong-gusto siyang lapain ang buo nito ngayon. Ngunit dahil pinili niyang tahakin ang landas na ito, handa na rin siya sa anumang magiging bunga nito. Hinaplos niyang likod ng bata sa kasinabihan nito. Sige, anong gusto mong kainin? Pumunta ka na lang sa kusina at magsabi ng mga kasambahay na mag-akyat ng pagkain dito. Hinaplos ni Gabriel ang kanyang tiyan na wala pang laman at nag-aalalang kumurap. Pero nandito pa si Douglas. Wala na akong dapat ipag-alala sa puntong ito, kaya hindi ko na kailangang matakot sa kanya. Matagal na naunawaan ni Shara na matalino si Gabriel. Sa halip na itago ang sitwasyon at magdulot pa ng pangamba sa bata, mas mabuti na maging tapat dito. Pagkarinig nito, sandaling nag-isip ang bata sa kahinaplos ang pisngi ni Shara at tinalikan ito ng may pag-aalaga. Pagkatapos, mabilis siyang bumaba mula sa kama at masiglang nagpaalam. Pupunta na ako sa kusina, hintayin mo akong bumalik. Matalim ang ngiti ni Shara habang pinapanood ng lumabas ng silidang bata. Sa wakas, direkta niyang tinignan si Douglas at malamig na sinabing, lumayas ka. Para sa lalaking ito hanggat hindi kinakailangan, ayaw na niya magsayang ng kahit isang salita. Hindi ganyan ang tono mo sa meeting kahapon. Sa wakas, nakaalis na ang nakakainis na bata. Tumayo si Douglas nang walang pagmamadali at dahan-dahang lumapit sa kama ni Shara. Taglay ang presensyang nagdudulot ng paninindak. May mapalin lang na ngiti sa kanyang labi. Ano, kumusta ng pakiramdam ng mapalaya sa sariling bahay ng mga pinakamalalapit mong kamag-anak? Napakaganda. Salamat sa iyong pag-aalala. Kalmang tingin ni Shara, walang bahid ng sakit sa kanyang tinig. Tanging malamig at malayong pakikitungo. Sa ganitong paraan, isang alas na naman ang nawala sa iyo para kontrolin ako. Bakit ko ikakalungkot yon? Walang alinlangang malamig ang kanyang ekspresyon. Walang bahid ng pagpapanggap at dahil dito, lalong nagapoy ang galit sa mga mata ni Douglas. Bigla niyang hinilang kumot ni Shara. Lumuhod sa tabi ng kama. Marahas na hinawakan ng kwelyo nito at tinutukan to ng matalim na titig mula siya nakalapit na distansya. Isang mapanuksong ngisi ang lumitaw sa kanyang labi. Tigilan mo ng pagpapanggap. Hindi ako naniniwalang ganito ka nalang kadali makawala sa presensya nila. At kung hindi nga, marahang pumikit si Shara at nang muling idilat ang mga mata, hindi na niya naitago ang malalim na hinanakit sa kanyang puso. Sa paus na tinig, direkta niyang tinanong, Douglas, ilang beses mo na akong itinulak sa kawalan para kay Evelina. Pero kailan ba kita binigo para tratuhin mo ko ng ganito? Kung ayaw mo na sa akin ng pamilya ko, ano pang magagawa ko? E di ayaw ko na rin sa kanila? Bakit ko naman ipagpipilitan ang sarili ko sa mga taong ayaw sa akin? Ilang beses na niyang tinanong ang sarili ng parehong katanungan. Sa madidilim na gabi, sa kanyang mga panaginip at sa bawat sandaling, lumalaban sa kanya ng kawalan ng hustisya. Kung ipinakulong niya ito ng walang dahilan at winasak ang kanyang buhay, maaring pa rin siyang patawarin sa pagtrato sa kanya ng ganito, ngunit wala siyang ginawang mali. Dahil lamang sa minahal niya ito noon, nauwi siya sa pagiging iniwan at sugatan ng ganito, naninigas sa mga daliri ni Douglas na nakahawak sa kanyang kwelyo. Sa kanya bahagyang itinaas ang sulok ng kanyang mga labi, ang kanyang tinig ay kasintamis ng bulong ng mga nagmamahalan. Hindi mo na ako mahal, hindi ba yun hindi patas para sa akin? Sa mundong ito, anong klaseng pagmamahalang maaring maging walang pag-iimbot at matagal habang buhay? Paano naman naging patas sa'yo na hindi kita mahalin? Ang kapal naman ng mukha mo kung asa ka pang mamahalin kita. Sa kabila ng mga ginawa mo sa akin. Bagay nga kayo ni Evelina, handa siyang magpakamatay para lang wag mo siyang iwan. Magaling. Saka siyang umisi ulit at may pang-uuyam na nagpatuloy at hangad ko rin na mamatay ka na rin agad. Bulong pa niya habang inaalis ng mga daliri nito sa kanyang kwelyo. Ang katwiran na hindi nasasukat sa lakas ng tinig. At ang kanyang puot ay hindi kailangang ipakita sa pamamagitan ng pagsisigaw at pagmumura na parang isang baliw. Biglang sumikip ang mga mata ni Douglas. Tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Kung hindi niya ito narinig mismo, hindi niya kailanman iisipin ang babaeng minsan nagmahal sa kanya.
Nang labis ay magsasalita ng ganitong mga salita ng harapan, biglang huminto ang kanyang tibok ng puso at sa pagkabigla, natuklasan ni Douglas na hindi siya kasing payapa at malamig gaya ng kanyang inakala at katunayan kabaligtaran ang nangyari. Isang pangungusap lamang mula kay Shera ang tumama sa kanya ng matindi na halos hindi siya makahinga at nagdulot ng matinding sakit sa kanyang puso. Pagkalipas ng ilang minutong katahimikan, sa wakas ay natauhan ng lalaki. Ang buong katawan niya ay puno ng nag-aalab na galit, nakatitig sa babae na parabang nais nitong balatan ng buhay at pagwatak-watakin ng mga buto. Shera, shit, ulitin mo nga yung sinabi mo, lumayas ka. Kahit ilang beses ko pang sabihin, pareho pa rin ang sagot ko. Iritang tugon ni Shera, habang nagingit-ngit ng kanyang mga ngipin. Tuyong-tuyo ang kanyang mga mata, wala man lang kahit isang luha na pumatak. Napagtanto niya talagang wala na siyang nararamdaman para kay Douglas. Kahit na gaano pa kasakit ang kanilang pag-uusap, ang nararamdaman lang niya ay lungkot ngunit hindi awa o pagmamahal. Nung bagong kasal pa lang siya kay Douglas, hindi niya inakalang hahantong sila sa ganitong sitwasyon. Shera, kumunot ang noo ni Douglas habang dahan-dahan siyang yumuko. Ang kanyang matangkad na figure nagbabantang bumalot sa babae. Naglalakas loob kang kausapin ako ng ganito dahil iniisip mong wala akong lakas laban sa'yo. Hindi ba? Saglit siyang tumigil sa kamapait na tumawa. Sayang naman pero hindi pa rin ako naniniwalang wala kang pakialam sa buhay o kamatayan ng iyong mga magulang. Nagpanggap si Shera na walang pakialam. Ngunit, ang bahagyang panginginig ng kanyang mga pilikmata ay nagbunyag ng kanyang totoong damdamin. Pinigilan niyang tanungin kung anong binabalak ni Douglas. Matapos niyang makalaya sa kanyang lola, sa wakas ay nagkaroon na siya ng kakayahan na lumaban kay Douglas. Hindi niya dapat sayangin ang lahat ng kanyang pinaghirapan para sa kahit na sino. Hindi nagmadali si Douglas na itulak si Shera sa kawalan. Inakbayan niya ito, may mapanuksong ngiti sa kanyang labi at matigang naghintay ang kanyang pagbagsak. Makalipas ang ilang sandali, naniga si Shera na parang isang statwa. Mahirap man ibinuksan niya ang kanyang mga labi at bumulong. Ang tangkang pagpapakamatay ni Evelina ay wala akong kinalaman. Hindi niya alam kung bakit ganun na lang ang puot ni Douglas sa kanya. Ang kaya niya lang gawin ni hulaan base sa mga piraso ng ebidensyang meron siya. Matapos ang isang gabing pagpapakalma sa sarili, malinaw na sa kanya ng pulong ng mga shareholder sa isa lamang mitya. Ngunit hindi yun ang tunay na dahilan kung bakit ginusto ni Douglas sa tilikuran siya ng lahat. Dahil kung sinigurado si Douglas sa kanyang tagumpay, paano niya mababagong resulta ng halalan sa pamamagitan lamang ng ilang salita? Kahit siya na isang tagalabas na intindihan ng bagay na yun, walang dahilan para hindi ito makita ng lalaki. Kung pagbabasehan ng matinding galit ni Douglas sa kanya nung araw na yun sa ospital, malinaw na may espesyal na lugar si Evelina sa puso nito. Kung papayag siyang wag galawin si Evelina sa ngayon, kaya ba niyang palayain siya at hayaan ng kanyang mga magulang? Kahit hindi siya kailangan ng pamilyang yon, doon pa rin siya ipinanganak at lumaki. Hanggat meron pa siyang konting konsyensya, hindi magiging madali ang tuluyang pagputol ng ugnayan sa kanila. Ganon din ang sinabi ni Evelina. Hulaan mo kung maniniwala ko. Ang sakit sa puso ni Douglas ay nanatili pa rin, kaya gusto niyang maranasan ni Shera ang parehong sakit na nadarama niya. Shera, huwag kang magpanggap na inosente sa harap ko. Hindi ka karapat-dapat. Oo nga, hindi ako karapat-dapat. Mapait na humiti siya. Ang kanyang tinig ay parang kutsilong tumusok sa puso ni Douglas. Douglas, balang araw kapag lumabas ang totoo tungkol kay Evelina, gusto kong makita kung paano mo ko harapin. Alam ko ng eksaktong kung sino si Evelina. Mahinang tumawa si Douglas, ngunit may bahid na hindi maipaliwanag ng sakit sa kanyang puso. Hindi darating ang araw na yon. Tinignan siya ni Shera na may pangungutya at hindi na nag-abala pang makipagtalo. Kung wala siyang ebidensya, walang silbing anumang sasabihin niya. Hindi nagustuhan ni Douglas ang tingin ni Shera sa kanya takmang magsasalita pa nang biglang sumugot si Elizabeth na parang baliw at may hawak na isang magazine at ibinato kay Shera na nakahiga sa kama. Walang hiya kang babae, ano bang ibinigay sa'yo ni Eros para saktan mo si Douglas ng ganito? Hindi nakaiwas si Shera, tumama sa kanyang magazine at namulat na magaang parte ng katawan niyang tinamaan, napadaing siya sa sakit. Gusto talagang patayin ni Elizabeth ang manugang sa galit. Kaya hindi niya ininda kung gaano kalakas ang kanyang mga palo. Sabihin mo, niloko mo bang asawa mo at nakipagrelasyon kay Eros? May kapal ka pa ng mukha na magsalita ng kung ano-ano. Tungkol kay Douglas sa harap ng matandang ginang. Hindi ka man lang tumingin sa salamin para makita kung may karapatan kang magkalat ng kasinungalingan? Mom, umabot na tayo sa ganito. May silbi pa bang pananakit sa kanya? Matapos manood ng sandali, hindi na nakatiis si Douglas. Lumapit siya at inagaw ang magazine mula sa kamay ni Elizabeth na nagkalat ng mga pahina sa sahig.
Nasa lumang bahay tayo. Kapag nakita to ng mga tauhan, hindi ko alam kung anong sasabihin nila kay Lola. Masyadong nalilitong lola mo. Bakit yung pinagtatanggol ng isang babaeng tulad mo kung napakaraming mas karapat dapat na protektahan? Kahit wala nang hawak na anumang bagay, patuloy pa rin si Elizabeth sa pagsugod kay Shera, gamit ang kanyang kamay at paa. Gusot ang kanyang mukha sa matinding galit at halos hindi na siya makilala dahil sa kanyang nakakatakot na anyo. Para lamang maging CEO ang kanyang anak, hindi mabilang nahirap ang kanyang tiniis, mga lihim na hakbang ang kanyang ginawa. Ngunit sa isang iglap dahil lang kay Shera, parang naglahong lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa tuwing naiisip niya ito, namumula sa galit ng kanyang mga mata, gustong-gusto na niyang mamatay sa sama ng loob. Matapos ang panandaliang pagkabigla, mabilis na natauhan si Shera. Nang subukang sakmalin muli ni Elizabeth ang kanyang balat. Gamit ang matalas nitong kuko, mabilis tong sinalag ni Shera nang walang kahit na anong ekspresyon sa muka. Mahigpit niyang hinawakan ang pulso nito, gamit ang kanyang manipis ngunit matitigas na mga daliri, dahilan upang mapahiyaw ito sa sakit. Anak, walang hiyang babae ito, sinaktan niya ako. Tumingin si Shera kay Elizabeth na may malamig na tingin at mariing hinawi ang kamay nito. Mrs. Elizabeth, may hangganan ng pagbaluktot mo sa tama at mali. Hindi ako lumaban kanina. Hindi dahil hindi kita kayang tapatan. Pero kung patuloy ka magpapakabaliw, hindi na kita palalampasin. Ang anak mo ang nangabit. May anak siya sa kabit niya. Sinasaktan niya ako at ngayon ako pa rin ang sasabihan mo ng masama at masasakit. Kayo ng anak mo saan kumukuha ng kapal ng mukha para tanungin ako ng ganyan. 5 taon nang nakalipas, ang tanging dahilan kung bakit niya pinalampas ang lahat ng ginawa ni Elizabeth noon ay dahil kay Douglas. Ngunit ngayon gusto na niyang tuluyang putulin ng anumang ugnayan sa lalaki. Kaya bakit niya hayaang magpakawala ng kabaliwan si Elizabeth sa kanya? Napasinghap si Elizabeth sa sinabi ni Shera at sa hindi sinasadyang gawi, nag-iwas siya ng tingin sa kanyang manugang. Dahil siya matagal niyang paninirahan sa ibang bansa, hindi pa niya kailanman nakita si Shera na ganito kapayapa. May kumpiyansa sa sarili at matalas, ang hindi maipaliwanag na pagkakasali nagpagalit at nagpasiwa. Sa kanya, sa halip na huminto, lalo pa niyang inatake si Shera ng mas matindi. Hindi man lang niya napansin si Gabriel nang bumalik na may dalang tray. Auntie, wag mong saktan si Shera, binaba ni Gabriel ang tray. Kunot noo siyang tumakbo sa gilid at hinilang laylay ng damit ni Elizabeth. Narinig ni Elizabeth ang sinabi ni Gabriel, ngunit nang maalala niya si Eros na nanatiling nakaupo bilang executive president, binuhos niya ang galit kay Gabriel at tinulak niyang bata na hindi man lang nag-iisip. Nang makita to ni Shera, agad siyang tumalon mula sa kama upang yakapin si Gabriel. Gayunpaman kahit na mabilis ang kanyang kilo, suli pa rin siya ng isang hakbang. Si Gabriel na maliit at mahina ay naitulak ng nangangalit na si Elizabeth, dahilan upang siya ay matiisod at bumangga sa tabi ng mesa. Napasinghap ang bata sa sakit na muong luha sa kanyang mga mata. Piniga niyang sugat ang bahagi ng kanyang katawan gamit ang kanyang maliit na kamay sa ibabaw ng kanyang damit at pinilit ngumiti upang aliwin si Shera na namumutla sa takot. Shera, wag kang umiyak, hindi naman masyadong masakit. Nang makitang matapang at maunawain si Gabriel, parang may kung anong tumusok sa puso ni Shera. Marami rin pulang galos sa kanyang katawan mula sa mga kuko ni Elizabeth, ngunit sa sandaling ito lang siya tuluyang nagalit. Yumuko siya, niyakap si Gabriel at lumingon kay Elizabeth na may malamig na ekspresyon. Sa parehong lakas, tinulak niya ito ng malakas. Mabilis sa sumugod si Douglas. Sinapo ang kanyang ina ng muntik na matumba at malamig na binalaan si Shera. Shera, huwag kang lumampas sa limitasyon mo. Sino sa atin ang lumalampas sa limitasyon? Matapang na sagot niya habang diretsyon siyang tumitig sa lalaki. Pagkatapos bigla siyang umiti. Tila may iniisip at dahan-dahang bumaling sa gulat na si Elizabeth. Mrs. Elizabeth, nakalimutan ko sabihin sa'yo. Dahil sa napakagandang estratehiya ng anak mo, nilipat na nilalola sa pangalan kong mga shares. Ibig sabihin hanggat ako'y nabubuhay, hindi ko ibibigay ang mga shares kay Douglas at kailanman hindi niya mamanahin ang pamilya Bustamante. Kaya gumising ka na sa kahibangan mo. Huwag kang mangarap ng gising. Naging mabuti na lang kayo ng walang hiya mong anak. At ikaw Douglas, anong limitasyon na sinasabi mo? Gago ka ba? Kapag sinasaktan mo ko, iniisip mo bang limitasyon na yan? Lumayas kayo dito. Ang pakikitungo sa mga taong katulad ni Elizabeth, ang bugbugin siya at sigawan na hindi kasing satisfying na tulad ng pagwasak sa pangarap na matagal niya ng pinangahawakan. Matapos ang isang saglit na katahimikan, napasigaw si Elizabeth. Wala na siyang pakialam sa pagpapanatili ng imahe bilang isang kagalang-galang na babae. Sa halip galit na galit siyang sumugod kay Shera. Ang kanyang mga kukoy nakahandan at isang matinding puot ang kumikislap sa kanyang mga mata. Shera, dapat kang mamatay! Mahigpit siyang hinila ni Douglas, ang kanyang mukha'y madilim at seryosong. Tinignan niya si Shera na hindi natinag sa kanyang kinatatayuan. Ang anumang hindi nila napagkasunduan ay maaring pag-usapan sa ibang araw. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang kalmahin ng kanyang ina.
Nang makita ni Elizabeth si Sharon na inakay si Gabriel, palayo at bigla siyang natahimik. Nawala ang kanyang baliw na ekspresyon at pinalitan to ng isang malamig at mapanganib na tono. Anak, narinig mo sinabi ng makapalang mukha na yon. Ang mga shares na hawak niya napakahalaga para manahin mong kumpanya. Kung hindi natin makuha sa maayos na paraan, wala tayong ibang pagpipilian kung hindi pag-isipan kung paano siya magkakaroon ng isang maliit na aksidente. Mommy, ano ang ibig mo sabihin? Kung noong taon ni Douglas, alam niya na gustong ipahiwatig ng kanyang ina, ngunit hindi niya inaasahan na aabot siya sa ganitong kalupit na plano. Huminga ng malalim si Elizabeth, mabigat ang ekspresyon, bago marahang lumakad papunta sa sofa at umupo ng matigas. Kung hindi lang nauwi sa ganitong sitwasyon, hindi siya aabot sa ganitong desperadong hakbang. Ngunit sa kasalukuyang kalagayan, masyadong dihado si Douglas. At hindi nitong tamang oras para siya'y magpakalambot. Ikaw at siya'y legal na kasal. Kung isa sa inyong biglang mamatay habang kayo'y mag-asawa pa, automatiko mapupunta sa natitirang asawang lahat ng ari-arian. Wala tayong magagawa doon. Hindi ako sang-ayon. Sa pag-iisip na maaring mamatay si Shera sa isang sulok na hindi niya alam, nakaramdam na hindi may paliwanag na kaba, si Douglas sa taga niyang tinanggihan ng suwestyon. Mommy, si Grandma'y nasa paniko pa rin sa ngayon. Alam mo ang pangakong binitawan niya kay Dad noon. Kahit gusto kong labanan ni Tito, hindi pa rin sigurado kung sino magwawagi. Sa kabila ng kanyang matapang na pananalita, si Elizabeth ay lumaki isang marangyang ginang. At hindi niya kayang basta nalang pumatay ng tao para sa pera. Nang makita niyang mariing na tumanggi si Douglas, hindi siya mapakali at masama ang pakiramdam niya. Douglas, ikaw ang pumili ng landas na ito. Huwag mo sabihin sa akin na may nararamdaman ka pa rin para kay Shera. Sa narinig hindi makapaniwalang tinignan ni Douglas ang kanyang ina. Gusto niyang matawa, ngunit bahagya lang niyang iginalaw ang kanyang labi at hindi niya naramdaman ang kasiyahang inaasahan niya. Nakakatawa. Paano may isip ng kahit na sino na maaari niyang mahalin si Shera, ang babaeng muntik nang pumatay kay Evelina? Bilang panganay na apo ng pamilya Bustamante at isa sa pinakamahusay na kabataang negosyante, siya Pilipinas ay may sariling pagmamataas si Douglas. Aaminin na interesado siya kay Shera, ngunit ang tinatawag niyang interes ay walang iba kundi ang pagnanasa ng isang lalaking gustong manaig at mangibabaw. Makikita ito sa katotohanan tuwing naiisip niya si Shera. Hindi niya maiwasang isipin na mahal siya ng babae, na kahit gaano pa niya ito saktan at abandonahin, mananatili itong umiibig sa kanya. Ngunit bakit parang may kirot sa kanyang dibdib na makita niyang halos wala ng buhay si Shera? Napakunot noo si Douglas at pinilit na lang niyang huwag nang isipin pa ito. Hayaan mo na, hindi naman kailangang madaliin ng ganitong bagay, sabi ni Elizabeth. Hindi pinansin ang reaksyon ng anak. Nagpatuloy siya sa pag-iisip ng plano. Bukod pa dyan, ang mahal mong si Evelyn ay isa ng phoenix mula sa pagiging isang hamak na maya. Kung ikukumpara kay Shera na hindi mo kakampi, maaaring mas magiging kapaki-pakinabang si Evelyn na sayo. Samantalang dinala ni Shera si Gabriel palabas ng lumang bahay at agad silang sumakay ng taxi patungong ospital. Sa buong biyahe mariing kinagat ni Gabriel ang kanyang labi. Ayaw niya ipahalata ang sakit na nararamdaman niya. Ngunit kahit anong pilit niyang itago, maputlang kanyang maliit at maamong mukha. Ramdam na ramdam ni Shera ang kirot sa kanyang puso. Maingat niyang hinaplos ang ulo ng bata at puno ng pagsisising sinabing, "Patawad, kasalanan ko kung bakit ka nasaktan." Hindi kasalanan ni Shera to, mihinang sagot ni Gabriel habang mahigpit na sumisiksik sa kanyang bisig. Ngunit sa bahagyang paggalaw niya, sumakit muli ang sugat kaya napasinghap siya. Lalong tumindi ang pagkabalisa ni Shera. Hindi na niya nagawang magsalita pa. Habang tinititigan ng mga tanawing mabilis na lumilipas sa bintana ng sasakyan, tahimik siyang nagdasal na sana ay mas bumilis pa ang takbo ng sasakyan. Sa wakas na makarating sila sa ospital, nagulat si Shera sa dami ng tao at biglang nakaramdam ng pagkabahala. Kung siya lang ang nasaktan, hindi niya ito papansinin basta't hindi naman malubha. Ngunit ibang usapan kung si Gabriel nang pinag-uusapan. Sa puntong ito, sobrang nag-aalala siya na hindi niya alam kung anong dapat niyang gawin. Shera, tawagan mo si Uncle Melchor at tanungin kung maaari siyang pumunta para makita ako. Saglit na nag-isip si Gabriel bago lumapit sa tenga ni Shera upang ibulong ito. Masakit ang kanyang sugat, ngunit pakiramdam niya ang kanyang puso'y tila isang marshmallow na dahan-dahang natutunaw. Ang kanyang boses ay matamis at bahagyang humina para bang kahit nasasaktan siya, nanatili siyang masayahin. Ang ama ni Eros ay hindi kailanman nagpapakita ng kanyang emosyon hanggat hindi siya malubhang nasasaktan. Kadalasan nananatili itong walang pakialam dahil mahusay siyang pinoprotektahan. Ng mga bodyguard, bihira siyang magkaroon ng pagkakataong masaktan, lalo ng pagkakataong subukin kung gaano siya kahalaga sa puso ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagkakasugat. Kaya si Gabriel ay pinalaki din ng kanyang ama na parang wala ring emosyon. Biglang napangiti ang bata na makita si Shera na nag-iisip kung paano siya gagamutin.
Biglang naalala ni Shera na maaaring nakatulong si Melchor, kaya dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang number ni Eros. Pagkarinig ng sagot sa kabilang linya, hindi na siya makapaghintay at agad na nagsalita. Melchor, ako. Sa opisina ng Pangulo ng Bustamante Group, saglit nang minto si Eros sa kanyang pagsusulat at bahagyang nanikit ang kanyang makitid na mga mata. Shera, sa Eros to. Nadismaya si Shera. Sa 10 beses sa pagtawag niya sa number na iyon, 8 beses si Melchor ang sumasagot kaya nakalimutan niyang hingin ang direktang number nito. Nariyan po ba si Sir Melchor, Tito? Biglang isang taong makapangyarihan, agad na napansin ni Eros ang lantad na pagkadismaya. Sa boses ni Shera, wala siya dito pero nandito ako. Hindi ba sapat yon? Hindi naman po sa ganon, sagot ni Shera na may pagkabahala. Hindi niya nakitang bigla ang pagdilim ng tingin ng lalaki ngunit bigla siyang nakaramdam ng kaba kaya dali-dali niya ipiniliwanag. Si Gabriel, tinulak ni Elizabeth dahil sa akin at tumama ang kanyang likod sa mesa sa tabi ng kama. Dinala ko siya sa ospital pero napakaraming tao dito. Gusto ko sanang hingin ng tulong ni Sir Melchor para tignan si Gabriel kaya pala siya maingay kanina. Agad na naintindihan ni Eros ang sitwasyon at ang pagdilim ng kanyang mga mata ay unti-unting naglaho. Ibinalik niya ang hawak at panulat sa mesa at tumayo sabay, kunot noo. Malubab ang kanyang pinsala. Daddy, ayos lang ako. Nakikinig si Gabriel sa kanilang pag-uusap habang nakayakap kay Shera. Kahit nasaktan hindi niya nakalimutang ipagtanggol si Shera. Si titay napakasama. Pinagtulungan nila ni Kuya Douglas si Shera. Siyempre kailangan kong ipagtanggol siya. Naramdaman ni Shera ang halo-halong lungkot at pasasalamat. Nasaktan siya sa kanyang sariling kahinaan at malumanin na nagsalita ng may pagsisisi. Patawad, Tito. Hindi ko nagawang alagaan ng maayos si Gabriel, kaya siya pang nag-aalaga sa akin. Hindi niya alam kung narinig ba ni Eros ang kanyang sinabi, ngunit nagsalita ito kay Gabriel na tila naghihintay ng papuri sa kabilang linya. Mabuti ang ginawa mo, pero sa susunod na mangyari ulit ito, tawagan mo ko kaagad. Ako ang bahala. Pagkatapos sinabi niya kay Shera, nasaan kayo? Nasa Manila, doctors ako. Hintayin mo ko. Pagkatapos ibaba ang telepono, malalim na huminga si Shera saka naupo sa upuan ng waiting area habang yakap si Gabriel. Marahil ay dahil likas na maasahan ng kanyang tito, ano man ang mangyari basta makuha niya ang pagsang-ayon ng lalaki, parang nawawala lahat ng kanyang pangamba. Hindi nagtagal lumitaw ang matangkad na figura ni Eros sa pasukan ng ospital. Kasunod si Melchor na palinga-linga sa paligid. Mula sa malayo nakita ito ni Shera at tuluyang nakahinga ng maluwag. Ang kanyang loob ay agad siyang sumalubong at sa kanyang itim at puting mga mata. Tanging si Melchor lamang ang kanyang nakita. Pakiusap, tignan mo si Gabriel kung maalala ang kanyang sugat. Bahagyang tumango si Melchor at kagad nilipat sa kanyang mga bisig si Gabriel. Habang ginagawa ito, napansin niyang walang ekspresyon ang mukha ng kanyang boss. Kung hindi lang niya ito nakita mismo, hindi niya akalain na darating ang araw na ito si Eros, Bustamante magiging para lamang isang anino sa likuran niya. Gayon pa man ang pagiging kampante dahil sa pansamantalang tagumpay ay isang malaking pagkakamali sa mundo ng trabaho. Kaya habang nakatuon pa rin ang mga mata ni Shera sa kanya, gumiti si Melchor at sinabing, huwag kang mag-alala, aalagaan kong batang ito, maghintay na muna kayo ni Sir dito. Pagkasabi noon ay diretsong naglakad si Melchor, patungo sa opisina ng kanyang dating kaklase. May malinaw na layunin at iniwan ng dalawa, nang magkasama't bagaman maingay ang paligid. Halos marinig ni Shera ang mabilis sa tibok ng kanyang puso dahil sa kaba. Alam niya kung gaano kamahal ng kanyang tito si Gabriel. Pinayagan siya nitong magpalit sa bata dahil may tiwala ito sa kanya. Ngunit nabigo siyang panghawakan ng tiwalang yun. Lalo siyang nakaramdam ng matinding pagsisisi habang iniisip ito at hindi niya magawang itaas ang kanyang ulo dahil sa matinding pagkakonsensya. Patawad, nangangako ko na hindi na ito mauulit. Sa tapat niya na natiling tahimik ang matipunong lalaki sa loob ng mahabang sandali. Gumulo ang isip ni Shera, natatakot siyang baka hindi na siya payagan ng kanyang tito na makasama si Gabriel. Dahil sa labis na pag-aalala, agad niyang itinaas ang kamay at taimtim na nangako. Sa susunod, kahit na sino pang magtangkang saktan si Gabriel, kailangan na muna nilang dumaan sa katawan ko. Sumpa ko yon. Ang buhay niya sa pamilya Bustamante ay tila naglalakad sa manipis na yelo. Tanging inosenteng paamong ngiti ni Gabriel na nagpapatahimik sa kanyang puso. Ang dahilan naman ng pananahimik ni Eros ay dahil natutuwa siyang makita ang pagiging balisa ng babae. Ginagawa niya ito ng kusa upang ipagtanggol ka. Hindi kanya sinisisi, napangisi si Shera, ngunit may halong pait kahit hindi ako sisihin ni Gabriel. Lalaki si Gabriel at normal lang para sa kanyang pasa at gasgas. Hindi mo kailangan labis siyang alagaan. Nang maramdaman ni Shera ang mahabang daliri ng lalaki na dumaan sa kanyang buhok, biglang sumagi sa isip niya ang ilang pira-pirasong alaala na nagdaang gabi. Tinaas niyang ulot ng tanong ng may kalituhan. Paano ako nakabalik sa lumang bahay kagabi?
Naalala pa rin niya kung paano siya naglakad sa halos kalahati ng lungsod papunta kay Eros habang tuliro at wala sa sarili. Naalala rin niyang basa ang kanyang suot na damit kaya napilitan siyang isuot ang damit ni Eros. Ngunit nang magising siya kinaumagahan, maliban sa hangover at sakit ng ulo, maayos at malinis ang kanyang kasuotan na para bang ang lahat ng nangyari kagabi ay isa lamang panaginip. Dahil din dito kahit na si Douglas ay nakabantay sa kanyang silid, kinaumagahan upang hanapan siya ng butas. Wala itong masabi na may kinalaman sa pagiging pabaya niya o pakikisalamuha sa kung sino-sino. Ngunit kung hindi yun panaginip, hindi ba nangangaluhugan na ang taong tumulong sa kanya upang magpalit ng damit ay hindi. Siya ang kusang pumunta doon na hindi inaanyayahan. Baka isipin ng tito niya na sinadya niyang malasing upang itapon ang sarili sa bisig nito. Namula sa kakagad na nangitim ang kanyang mukha sa pag-aalala. Kahit na alam niyang imposibleng magkaroon ng kahit na anong manamagitan sa kanila, ng kanyang tito ay ayaw niya magkaroon to ng maling akala tungkol sa kanya. Nautal siyang nagtanong. Kagabi ako, tumulong ang kasintahan ni Melchor sa pagpapalit ng iyong damit. Ako lang nagpatuyo ng mga ito. Napansin ni Eros ang takot sa mukha ni Shera kaya sa pagkakataong ito, hindi niya na ito tinukso pa, diretsong paliwanag ang kanyang ibinigay. Siya rin na nagmaneho ng kotse ni Melchor para ihatid ka pa uwi. Dahan-dahang lumuwag ang tensyon sa katawan ni Shera, buti na lang at walang ibinunyag si Eros na kakaiba. Napabuntong hininga siya sa ginhawa at lihim na nagdesisyon na pasalamatan si Melchor mamaya. Napansin ni Eros ang ekspresyon nito at hindi maitagong iniisip niya. Bigla niyang sinabi, Shera, naalala mo ba ang sinabi ko sa'yo? Natigilan si Shera. Nang marinig iyon at marami na nasabi sa kanya si Eros, bago nito tuluyang isiniwalat ang tunay nitong pakay sa paglapit sa kanya.